bawat isa. A blessed morning sa bawat isa mga kapatid. At sa lahat po ng mga nanay, mga mami, mga ina, ito ay inyong araw. Happy Mother's Day! So, pagpili natin ngayon ang mga nagagandahang mga nanay. Mga hindi halata na mga ilan na yung lumabas. Diba? Mula sa kanila. Sila na yung pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, ano mga kapatid. Before we completely settle mga kapatid, muli po tayong tumayo para po basahin ang ating declaration of faith. Today, I will listen to God's Word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was said so I may be complete and equipped with every good work to serve men and to glorify God. Panginoon, once again, Lord, we give you praise, we give you honor, Lord God. We acknowledge your holy presence this morning in our midst, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa iyong pong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay, Lord God. At thank you, Lord God, sa patuloy, Panginoon, na kapatawaran na binibigay mo po sa amin, Lord. Patawad, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala at aming mga pagkukulang, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord God, by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord. Maging righteous kami sa iyong paningin, Panginoon, at maging tatanggap-tanggap, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, Lord God. At matanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita ni handa upang marinig namin mapag-aralan namin sa mga nito, Lord God. At Lord, to your servant today na yung gagamitin, Panginoon, she humbled herself, Panginoon, before you. At tunay nga, Lord God, apart from you, she can do nothing, Lord God. Kaya, Panginoon, siya po iyong pangunahan, bigyan ng karunungan, nagmumula sa iyo, Panginoon, at ma-impart po sa mga kapatid na ito, Lord God, ang nais mong na iparating sa kanila, Panginoon, sa mga ito. Maraming salamat, Lord. We to your highest glory, honor, and adoration. In Jesus' powerful name we pray. Amen. So, kamustahin ulit natin mga katabi. Sabihin mo, mabuti na lang hindi ka asin. Bakit? Kasi maulan sa labas. Ang asin, pag nabasa, buti na lang talaga, hindi ka asin. So, sabi pa naman na, or ang gusto pa naman na ituro ng Panginoon sa atin, the whole month of May is. Sabi nga, di ba, we are complete in Christ. And this month, empower for every situation. So, alam nyo na itong ating key verse for this month. In Philippians chapter 4, verse 13. Kahit wala yung physical Bible, alam ko isa sa inyong mga memory verses. I can do all things through Christ who strengthens me. Sayang, bigla siya. Ulit nga. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, so yun po mga kapatid, Philippians or yung book of Philippians ay sinulat ni Apostol Paul nung siya po ay nakakulong. Ano po? At bago po tayo mag-proceed, who among us live on almost nothing? Sino po yung nakaranas ng kahirapan noon? The other day, mayroong isang kapatiran na nag-crave sa pansit. Tapos, napaluto siya. Tapos, sinamahan na rin namin ng kikyok tsaka fishball. No? So, alam naman po natin na ang mga kapatiran dito po sa Logos Nuts ay mahilig sa eating fellowship, diba? Mapasa loob o labas man ng church, diba? So, doon po sa aming fellowship na yon, napag-usapan po yung karanasan noong mga maliliit pa. Diba? So, may isang kapatiran na nagsabi na naranasan daw nila na ihalo yung mais sa bigas. Meron naman pong nakaranas na ang baon sa school ay kamote. Meron nakaranas na ang ulam ay noodles. Pero dahil maraming magkakapatid, yes, maraming sabaw ng noodles para magkasya.
Ano mga kapatid, meron naman po nakaranas na makitanim, alam niyo yung nakikitanim sa lupa ng iba yan. So, bakit ko po tinatanong ito mga kapatid? Who among us live with everything naman? Sino naman po yung rich kid dito? Wala. Walang rich kid. Walang pinanganak na, ano ba yun? Ano ba yung silver spoon ba yung sa, ba yun? Or gold spoon? Na nasa bibigla sa amin. Yun yung tawag yun sa mga pinanganak na mayaman. So mga kapatid, dun po kasi dun sa context ng itong pinanggalingan ko ng Philippians chapter 4 verse 30, may tatlong bagay na gustong ituro sa atin sa Apostol Paul. Or una siyempre itinuro dun sa mga kapwa natin mananampalataya in Philippian Church at nais kong ituro sa atin sa umagang ito. Sabi ni Apostol Paul sa verse 11, "Not that I was ever in need, for I have learned to be content with whatever I have." So verse 12, "I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little." So mga kapatid, alam po natin na si Apostol Paul ay maraming pinagdaanan sa ministry niya. Di po ba? So ang unang gusto kong paunawa at matutunan natin, sabi ng Apostol Paul, learn to be content. Tanungin mo ang sarili mo, kontento ba ako sa buhay ko ngayon? Kasi sabi ng Apostol Paul, naranasan niyang magutom. Diba? Naranasan niya lahat ng uri ng paghihirap, magutom, busog, diba? Tayo, naranasan na natin ngayon ang maalbong buhay at nabibigyan na rin natin sa awa ng Panginoon ang pamilya natin na maginhawang pamumuhay. Di ba mga kapatid? Pero sabi ng Lord, learn to be content. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, "Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you, I will never abandon you." So hindi naman po sinasabi na masama na hangarin natin magkaroon ng maraming pera, di ba? Pero kung magmumukhang pera na po tayo, yun ang hindi maganda. Talagang sign na ng dollars. Di ba mga kapatid? Yung po love sa money, yun po ang hindi maganda mga kapatid. Yun po ba? Ayun po yung sabi po, be satisfied with what you have. Matuto po tayo raw na masiyahan sa kung ano ang meron tayo. Diba? Dati-dati, akala mo, mayayaman lang yung nakakapunta lagi sa malaking bubuyog, di ba? Saan ba yung malaking bubuyog? Jollibee! Tinagalo ko lang yung beer. Malaking bubuyog, di ba mga kapatid ngayon? Di ba? Pag umuwi tayo ng Pilipinas. Para tayong mga bata, di ba yung dinner, natin, di ba yung sinasatisfy natin mga kapatid. Pero mga kapatid, kidding aside po, sabi ng Lord dito, I will never fail you, I will never abandon you. Diba? Hindi tayo pababayaan ng Lord. Alam po natin that all our needs, siya po yung nagsusupply. Siya po yung ating Jehovah Jireh, the God who provide. At sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8, sa 6 po, "Yet true godliness with contentment is itself great wealth." Verse 7, "After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can take anything with us when we leave it." Verse 8, "So if you have enough food and clothing, let us be content." Kapatid, lahat po tayo ay hubad ng ibinanganak. Sino yung meron ng cold dito? Di ba wala? And sabi po dyan, we can take anything with us when we leave it. Pag po tayo nawala sa mundo ito, pag kinuha na ng Lord yung hirap natin,
shoes meron ka. Kahit yung collection mo, Jordan. Di ba? Kahit ang dami mong gold. Lahat po yan. Kahit meron tayong cars, mansions. Wala po tayong madadala mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, if you have enough food and clothing, let us be content. Okay? Ilang pang paa meron ka? Di ba dalawa lang? Ilan na sapatos mo? Kahit hindi naglalaba, naglo-laundry doon, magsapatos. And Luke chapter 12 verse 15. Then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you owe. Mga kapatid, maginagaw po tayo sa lahat ng uri ng kasakulan. Hindi naman po masusukat, di ba? Yung kahalagaan or yung ating buhay sa kung ano po ang meron tayo. Sabi po, true contentment ay hindi po natin matatagpuan sa earthly possessions, mga kapatid, or circumstances, but in a relationship with God. At alam mo yung alam na alam mo lahat ng promises ng Lord. At alam mo na faithful siya. Di ba kayamanan na po yun sa atin, mga kapatid? And secondly, depends on Christ always. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 13, for I can do everything through Christ who gives me strength. So mga kapatid, ito po context na to, ang context po nito mga kapatid is, ang gusto iparating po sa atin is hindi lang yung magsasucceed tayo or ma-accomplish natin ang bagay basta may faith tayo. Ang sinasabi po dito mga kapatid, even in the trials of subtle circumstances ng buhay, even in hardships, dapat nakadepende po tayo, nakarelay po tayo sa Panginoon. Diba? Kasi ang tao, pag naubusan na ng paraan, saka lang lalapit sa Lord. Tama, mali. Pag malala na yung sakit, saka lang mag-pray. Sabi nga po sa Psalms 37 verse 5, commit everything you do to the Lord, trust Him and He will help you. Kapatid, nagtitiwala po ba tayo sa plano ng Panginoon? Amen. Talaga? So, ibig sabihin, ipinapaubaya rin natin sa mga kamay ng Panginoon ang magiging outcome ng buhay natin. Talaga? Pahina na po na. Amen. So mga kapatid, ganun po yung sinasabi ng Psalms 37:5. Kailangan daw po or ini-encourage po tayo na ipagkatiwala or magtiwala tayo sa Panginoon and leave the outcome in His hands. Kasi mga kapatid ko, mapapansin po natin, lahat ng nararanasan natin ngayon, bunga ng actions or decisions na ginawa natin in the past. At mag-ingat tayo kasi ang mararanasan natin in the future, bunga naman po yan ng desisyon at mga gagawin natin sa kasalukuyan. Kaya po sinasabi, depends on Christ always. Diba lagi natin na nababasa sa Philippians chapter 4 verse 6, don't worry about anything. Instead, ano daw pong dapat natin gawin? Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Bakit po mga kapatid tayo tinuturuan or ini-encourage or nire-remind na dapat po hindi tayo mag-alala? Bagkus ang dapat natin gawin ay manalangin about everything. Lahat naman mga kapatid pwede natin ilapit sa Panginoon. Di po ba? Lahat ng ating mga pangangailangan, hingin po natin sa Kanya. Because He is our Father, right? And thank Him for all He has done. Magpasalamat po tayo sa lahat ng mga ginawa ng Lord. Kapatid,
kapatid, pag natanggap mo na yung answer sa prayers mo, huwag mo naman kalimutang magpasalamat. Diba? Humina yung loob mo, pinalakas ng Lord. Diba? Lord, parang hindi na yata aabot sa payday yung ipay ko, Lord. Tapos pagbukas mo ng wallet mo, may 500 ka pa pala. Saan may galing yan, Lord? Diba? Parang, bayad kaya ng utang na hindi ko nalalaman. Naglagay na lang ng pera sa wallet ko. Kaya po sabi mga kapatid, rely on God for all our needs through prayer na may pasasalamat po. And sa John chapter 14 verse 1, don't let your hearts be troubled. Sabi mo sa katabi mo, don't let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in Jesus. Diba? In me. So, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, is patuloy tayo na manampalataya sa Panginoon. In Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend On your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. So mga kapatid, magtiwala po tayo sa Panginoon with all our heart at atin nga pong hingin yung guidance niya. Diba? Kasi ang ninanais ng Lord, i-acknowledge mo na, nakasama mo na siya along the way. Ngayon po na ikaw ay mananampalataya na. Diba? I-recognize mo na yung presence niya sa buhay mo. Hindi yung kung kailan lang natin kailangan, saka lang sa atin sabihin, ay Lord, nandiyan ka pala, Lord. Sa Isaiah 41 verse 10, alam na alam din po natin ito, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. So mga kapatid, yung assurance na yung presensya po ng Panginoon at yung suporta niya ay nandyan sa atin sa oras na kailangan po natin siya. Amen po ba? Amen. Baka hindi ko naman naranasan si Is talaga ba? Paano yung sa mga pagkakataon na may kaibigan ka na pero kaya dun sa ano? Kasi buy one, take one daw ngayon. Tapos ba, out of budget ka na, yun Lord, diba? Galing mo. Sabi, I will give you help. He will give us support in times of our need, mga kapatid. Kaya, sabi nga po, di ba sa Tagalog, kahit anumang sitwasyon, or kaya nating harapin kahit anong sitwasyon sa pamamagitan ng ni Jesus na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kaya ang number 3 po na gusto i-emphasize ng Lord, God will empower you. Sabi ng Lord sa Isaiah 40 verses 29 to 31, He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high, gaya daw po ng eagles. And they will run and not grow weary. They will walk and not faint. So sabi kanina ni Sis Bob, siya daw po ay runner, di ba? Gusto niya, passion niya yung tumatakbo. Naranasan niyo na ba mag-jogging sa umaga? Yan. Makisabay kayo kay Sis Babs. Konting ano ba lang, hingal na tayo, pero Sis Babs nandun na sa dulo. Pero mga kapatid, pag tumatakbo po tayo, nakakaramdam po ba tayo ng pagkabago? Yes. Diba? Anong ginagawa mo pag napapagod ka na? Huminto ka, diba? Pero kapatid, sa ating mananampalataya ng Panginoon, okay lang mapagod. Pero huwag po tayo hihinto. Never give up, mga kapatid. Diba? Sabi nga, tatakbo, ngunit Hindi mapapagod. lalakad, ngunit Hindi makakapagod. mga kapatid, sabi nga po, ang nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong kalakasan.
Di po ba? Tayo daw po ay magsusoar high on our wings like eagles. At sabi ng Lord sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." Kapatid, alalahanin mo that He that is in you is greater than He that is in the world. Sino po yun? The Holy Spirit, mga kapatid. Siya po ang Espiritu. Hindi po siya ang Espiritu ng fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Kaya kung sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko kaya, kapatid, kaya mo. Pero, piliin mo nga lang po na mangibabaw ang Espiritu mo over your flesh. Because our spirit is willing, but our flesh is weak. Kaya kapatid, sa mga oras na yun, tingin mo sa Panginoon yung power, yung love, yung self-discipline. At sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 16, "I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit." So iba mga kapatid, yung inner strength na binibigay ng Lord. Grabe ka, no? Parang lagi ka na yatang buyat, no? Pero nakakaya mo. How come? Overflowing din kasi yung strength na binibigay ng Lord. Kaya patuloy tayong nakakapaglingkod sa Kanya. Ephesians chapter 3 verse 20, "Now all glory to God, who is able through His mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think." Kapatid, kayang-kaya po tayong gamitin ng Lord para sa kapurihan niya. I-allow lang po natin na mag-work within us yung glory niya. Diba? Because He is able, He has the mighty power, mga kapatid, na kaya pong kumilos sa buhay natin. Kaya minsan sabihin natin, "Lord, hindi ko kaya." No, kayang-kaya ng Lord sa buhay mo. Kayang-kaya ng Panginoon sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, baka medyo pinanghihinaan niya ng loob. Kayang-kaya ng Lord dyan sa buhay mo, sis. Amen. Kaya kung anong pinapagawa sa iyo ng Lord, kung anong inuutos sa iyo ng Lord, gawin lang po natin. Mag-obey lang po tayo. Mag-follow lang tayo sa Lord. Kasi mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano, madali bang buhay Kristiyano? No? Napakahirap maging Kristiyano, mga kapatid, sa araw-araw na ibinibigay ng Lord. Madaling sabihin, Kristiyano ako, pero mahirap mamuhay. Na sinasabi, yung Christ-likeness na sabi. Diba? Yung pipiliin mo pa nga lamang kung anong isasagot mo dun sa nakakabigil mo ka-workmate, diba? Yung mga ganung bagay. Pero mga kapatid, alalahanin po natin. Diba? Ito nga po si Apostol Paul, kung babasahin natin sa 2 Corinthians chapter 11, verses 24 to 29. Hindi ko na po nilagay dyan mga kapatid. Pero ang sabi ng Apostol Paul doon, ilang beses siyang hinagupit. Diba? Ilang beses na lumubog yung barko na sinasakyan niya. Nakaranas siyang magutom, nakaranas siya na lumutang sa dagat sa loob ng isang araw at isang gabi. Pero mga kapatid, siya rin po nagsulat nito, di ba? Nagsabing, "I can do all things through Christ who gives me strength." Kaya, ano man po yung obstacles na pinagdaraanan natin, or trials, mga kapatid, testing of our faith, problem, sabihin mo sa sarili mo, "I can do all things through Christ who strengthens me." Kaya for our conclusion, mga kapatid, learn to be content. Depends on Christ always. And be reminded that God is always with us, empowering us to accomplish great things in His name.
Kaya po yun nga, sinasabi ko kanina, as we face challenges and obstacles in our own lives, let us remember that we can do all things through Christ who strengthens us, mga kapatid. Dahil ang ninanais po ng Panginoon at ninais ni Apostol Paul na ibarating sa atin is we will endure hardships at matututo po tayong kontento in both abundance and lack. And we will depend or rely on Christ for our strength. Sige po, tayo po ay yung buwan na lalaki. Ang Diyos na maraming pangyarihan sa lahat. Lord, we thank you so much for this morning you've given us, Lord God. Thank you, Lord, sa iyong mga salita na totoo nga, Lord God, alive and sharper than the two-edged sword, Panginoon ko. Na siya po, Lord God, nagpaalala sa amin, nagturo sa amin, Lord God, na dapat matutunan namin na makontento, Panginoon. At Lord, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, kami po ay didepende lang sa iyo, Lord God. At Lord, ano man yung i-allow mo sa aming mga buhay, Lord God, we believe that you will empower each one of us, mga Panginoon ko. Kaya Lord, maraming salamat, Lord God, for that empowerment, Lord God. Maging sa mga sitwasyon, Lord, na inaalam mo sa aming mga buhay, maraming salamat, Lord God, dahil through those trials, problems, Panginoon, mas napapatatag po kami, Panginoon ko. Sa pamamagitan po ng mga sitwasyon na inaalam mo sa buhay namin, Lord God, mas nakikilala ka namin at mas napapatunayan namin, Lord God, na tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Thank you so much, Lord God, that you will empower each one of us for every situation that you will allow in our lives, Lord God. And thank you so much, Lord, for your unfailing love, for your greatness and your faithfulness, for your provision, for all the blessings, Lord. Di man po namin deserve, Panginoon, ang mga pagpapala, Lord God, na ito, Lord God, pero patuloy mo pa rin kung ibibigay sa amin, Lord God. Lord, nararanasan din po namin at ng aming mga mahal sa buhay, Lord God, your supplication, Lord God, supplying all our needs, Lord. Thank you so much. Answering all our prayers, Lord. Hindi po sa kung ano ang nais namin or kalooban namin, kundi kung ano po ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Thank you so much, oh God, for this morning you've given us, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko namin nakasama, Lord God, sa umaga nito, Lord God. Thank you so much din, Panginoon ko, sa presensya mo, Panginoon, na aming naranasan ngayong umaga, Lord God. Patuloy ka maghari, Panginoon, mag-rule, mag-reign, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God, sa araw-araw. We thank you, we praise you, we glorify your name. In Jesus' powerful name we pray. Amen and amen. Good morning, mga kapatid. Are we blessed po ba, mga kapatid? Anong oras na po, mga kapatid? It's time to give. Pero bago po ang ating tithes and offering, nais po muna natin i-welcome ang ating first timer, si Sis Dalaine Amande. Welcome po. Saka po kay Sis Sharon De Castro. Welcome po sa ating nawa. Madalangin namin na nawa, hindi lang ito ang unang pagkakataon, kundi ito ang simula na makasama namin kayo sa mga gawain ng ating Panginoon. At hindi ang aming pastor or coordinator, kami ang tinataas dito, kundi ang nag-iisa nating Panginoon. Yun po, samahan niyo po ako na basahin ang ating verse for today sa 2 Corinthians chapter 9 verse 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Chapter 9, verse 7 to 8. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalangan. At kayang ibigay ng Diyos sa inyo ang kanyang nag-uumapaw na biyaya ng higit pa sa inyong pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At nag-uumapaw din ang inyong mabubuting gawa. Amen. Sa verse na ito, mga kapatid, may command ng
Amen po ba? Amen. Ang command niya dito, sabi niya, magbigay daw tayo ng ayon sa sarili natin na kapasyahan. Ang gusto ng Lord, kahit maliit man ang ating ibibigay sa ating Panginoon, basta nasa puso natin at hindi tayo sapilitan na magbibigay. Mas gusto ng Panginoon yun. Kaysa magbibigay tayo ng malaki niya, pero nanghihinayang naman tayo na ibigay. Amen po ba? Amen. Kaya may pangako din ng Panginoon na sabi niya, kayang ibigay ng Diyos sa iyo ang kanya nag-umakaw na biyaya. Di ba? Napakagandang pangako ng Panginoon yung kapalit ng command niya sa atin. Di ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, yun lang ang reminder ng ating Panginoon sa umagang ito na nawa, magbigay tayo ng naaayon sa ating mga puso at hindi tayo nagpipilitan. Yun lamang po ating ipanalangin ng ating mga tithes and offerings sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan mo, God. Sa umagang ito, Panginoon ko, na ipinagkaloob sa amin, Lord God. Panginoon ko, na hindi maganda ang panahon, pero Panginoon, patuloy mo kami dinala dito sa iyong bahay panambahan, Lord God. As we together, Panginoon ko, na mag-praise and worship sa iyo, Panginoon ko. At sama-sama kami, Lord God, na makinig at mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat nga po, Lord God, sa umagang ito, sa mga narinig namin na salita mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, ang mga salita mo, Lord God, ay palagi naming madala at magamit namin, Panginoon ko, sa pang-araw-araw namin ang pamumuhay, Panginoon ko. Salamat, Lord, sa kapatid namin na ginamit mo, God, sa umagang ito, Lord God, na si Jenna, Panginoon, patuloy, Lord God, na bless mo nga po siya, Lord God, ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon ko. At patuloy mo siyang gamitin, Lord God, sa iyong ikakalago ng iyong kingdom, Panginoon ko. At patuloy, Panginoon, na palagi mo kaming iingatan, Lord God, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. Patuloy na i-bless mo nga po ang aming mga company, Lord God, na nagsisilbing source of income namin, Panginoon. Ang sa ganun, Panginoon ko, ay maibalik namin ang nararapat, Panginoon ko, ang aming mga tithes and offerings sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, sa mga ikapo namin at mga offering namin, Lord God, na magamit lamang ito, Panginoon ko, sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoon ko. At maraming salamat sa mga kapatid namin, Lord God, na nakasama namin sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy na i-bless mo nga din po sila at maging ang kanilang pamilya, Panginoon ko, sa bansang Pilipinas. Salamat, o God. Patuloy na sa ilamang namin binabalik ang matas na papuri. Salamat pagsamba in Jesus' name.